title Tuesday, they will just announce I'm not going to play against him anymore, just resign immediately. But offline, with pleasure, I will play with him. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Marami po sa ating viewers, kilala na po si Vladimir Kramnik na talaga namang matindi kung magduda pag naglalaro po ng Title Tuesday online. Kasi pag siya po ay tinalo ng isang player at yung player na yun hindi masyadong mataas ang rating sa over the board tournament, pero sa online sobrang lakas, tapos sobrang taas ng accuracy, pinagdududahan niya po na nag-i-engine ito. Parang ganun nangyari sa kanilang Niman at sa iba pang player. Anyway, nung nakaraang pong Title Tuesday, isa pong issue na naman ang lumitaw dahil nung nakalaban po ni Grandmaster Vladimir Kramnik, ito pong si Grandmaster Jose Martinez ng Mexico, 2 beses pa niyang nakalaban, early edition sa late edition. Nung early edition, ubos si Vladimir Kramnik, 90 plus yung accuracy ni Jose Martinez. Ngayon pong late edition, last round silang magkalaban. Kung sino manalo dito, may chance pa po sa top 5 eh. Ano ba ang nangyari? Matindi na naman kasi po puti si Martinez dito. Ang tinira niya po ay E4. Si Kramnik nag-Sicilian. So Knight F3, D6, nag-C3, Sicilian delayed na alapin. Knight F6 lang, nag-H3. Binibigay lang oh. Kasi pag kinapture mo yan, may check dito, babagsak yung kabayo mo. Kaya ang tinitira po dito, Knight C6. Pagka Knight C6, Bishop D3 lang, nag-E5 si Kramnik, nag-Bishop C2, D5, oy, binuksan yung gitna, bigla, no, kinapture po yan, Queen takes D5, and then nag-Queen E2, Bishop E7, tamang develop, D3 naman, ito pong si Martinez, nag-Castling, nag-Knight BD2, Bishop F5, Knight E4, ayan, hinarangan po yung Bishop na nagpe-pressure sa D3, nag-Rook AD8, tapos Bishop G5 lang ang ginawa ni Martinez. Talagang ayaw pa mag-castling, no? Bishop D5 lang. Pagka Bishop G5, nag-Bishop G6, umatras na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang, ang mas tama daw po na itira dito, and Knight H5, na mahirap makita, no? Kasi ang idea niyan, magna-Knight F4 pag kinain mo yung E7. Anyway, ang ginawa nga po ay nag-Bishop G6, umatras, nag-Bishop takes F6 lang, and then Bishop takes F6 din, nag-G4 naman, ito pong white, grabe ka-agresibo na tira yan, ha? Sobrang agresibo, tapos si Kramnik, aba, inaatake mo ako, atakehin din kita, nag-B5. Pagka B5, H4 ang pinawalan, grabe po yung atake ng puti, napaka-agresibo. Hindi nagka-castling, inaatake lang yung king side. Anyway, nag-C4 lang si Kramnik na kung saan hindi daw ganun kaganda. Question mark eh. Ano bang tamang tira? H6 lang daw, pasingaw. For some reason, para pag tinulakan, aatras, wag mong kakainin. Ang ginawa kasi na C4, eh pagka-capture, Queen takes C4, Queen takes C4, BX C4, ayan, mapupunta sa endgame na alanganin. Kasi nag-H5 po yan, persado, Bishop takes E4, and then after Bishop takes E4, ayan na. So yung Knight po inaatake, ang ginawa, dinipensahan by playing Rook D6, tinirahan lang ng Rook D1, napakagandang tiro. Anong meron dyan? Aba, tinatanggal yung tore para malibre yung kabayo. Anyway, dinipensahan yan, Rook FD8, and then Rook takes D6 lang kinapture. Binawi po yan ng tore, tapos nag-King E2 lang. No? King E2 lang yung ginawa, kining mo ban lang. At pagka King E2, Vladimir Kramnik medyo tagilid na daw dito. Ang pinapatira sa kanya G6 eh. Pero ang pinili niya po Knight A5. Bakit? Kasi alam niya natatalunin siya sa endgame kung sakaling ibigay niya yan. Kasi bad bishop po eh. Ano gaganon na, or not gaganon lang eh. Tapos yung C4 weak pa eh. Kaya iginalaw niya na lang yung kanyang kabayo. Kaso nag-Rook D1 lang. At pagka Rook D1, parang mapapatanong ka sa sarili mo eh, bakit may Rook D1? Eh, ang mangyayari yan, pagka Rook takes D1, King takes D1, opposite bishop po, yung drawing chances malaki. Pero hindi totoo yun. Yan po talaga ang best move according sa engine. Kasi kung titingnan mo yung piyesa ni Kramnik, walang buhay. Yung knight niya halos kulong. Yung bishop niya may pagkabad yung datingan, hindi may walan yung pawn, malilibre.
Ganun yung nangyayari. Kaya nga tinira na lang po dito ni Kramnik na King F8. Inactivate na lang yung kanyang king na kung saan nakain po yung pawn. Anyway, wala namang way na para depensahan yan kasi kahit ibalik po natin, kahit mag 8-6 po siya, no? King E2 lang, dadahan-dahanin ka lang, lalapit, ayan, ganon, babagsak din to. Kaya minadali po ni Kramnik. Nag-king move agad siya, kaso bishop takes h7, nag-knight b7, ayun. Binigay niya yung pawn para makatakas yung kabayo, kaso gd5 lang. Oh. Tumakbo sa d8, knight takes e5 na naman. Akala mo makakain to eh, no? Kaso bagsak c4, kaya dinipensa, knight d6, knight f3 lang. Nag-bishop b6, dinipensahan lang. Pagka-depensa, nag-F6, tapos kinapture lang po yan. Pawn takes, bishop G6, nag-king G7, nag-knight D2, ayan, nape-pressure pa nga po yung pawn sa C4, nag-king H6 lang, tinirahan lang ng F4. Nag-F5, kasi mag-F5 na si Martinez nag-knight F1 lang. Iikot lang yung kabayo. Magna-knight E3. Nag-king G7, knight E3. Nag-king F6 to defend the pawn, pero knight D5 lang. At pagka-king G7, kinapture lang po yung kanyang bishop, kinain ng pawn, and after king E3, wala na. Ayan, lalapit na po lilimasin yung pawn. So, tumira pa. Nag-king F6, nag-king D4, nag-B5, and then after king C5, nag-resign na po si Vladimir Kramnik. Sa kadahilanan na pag-umalo yung kabayo malilimas, may another pass pawn, hindi po pwedeng lapitan dahil tutulak yung pawn. Kaya na-resign na lang. At pagka-resign po ni Vladimir Kramnik, ito yung matindi. May ipapanood ako sa inyo kung ano ang reaksyon ni Kramnik pagkatapos ng laro. Ito po yung live streaming niya, panoorin po natin. Ayan po, no? So, naglalaro pa sila. Hindi ko na lang i-capture buo yung video dahil baka mahit tayo. Pero kalaban niya si Jospen dyan. Ayan o, nag-B5 pa Okay, Pakinggan ko nga. Another game of 90 something I suppose for him. Let's see, game review. Yeah, anyway, I played but 95.7, yeah. No, I mean... Yeah, so I think it's my last game. I will simply not play against him anymore because it doesn't make sense. Anyways, I'm going to lose. So in my title Tuesday, I will just announce I'm not going to play against him anymore. Just resign immediately. But offline with pleasure, I will play with him. Online with control, yeah. So. Narinig niyo yun? So, nag-declare na po si Vladimir Kramnik na hindi niya nalalabanan ito pong si Martinez pag Title Tuesday online kasi automatic matatalo din naman daw siya. Dahil obviously, alam nyo na. Bakit? Sobrang taas ng accuracy. Tingnan nyo po yung accuracy. Ipakita ko na lang po yung accuracy niya. Ayan po. 97.3 accuracy. Suko na si si Kramnik. Alam nyo yung accuracy niya na yan, hindi ko masisising magduda si Kramnik, no? Pero hindi natin alam kung nag-engine ito. Kasi tingnan nyo po, ibalik natin, nakita nyo po yung ginawang anggulo ng laban. To have that so high accuracy sa sobrang gulong laban, ayan, no? Ang gulo nung matake, kita. Ibig sabihin, tama lahat ng tira niya talaga, no? Kaya nagduda si Kramnik, Anyway, nag-engine ba si Martinez? Hindi po natin alam, hindi po natin masasabi. Paranoid ba si Kramnik? Hindi ko din masabi, pero lagi naman siyang ganyan. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Ayaw niya nang labanan si Martinez, I-comment nyo na lang po yung inyo pong sa loobin. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Gauso hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.